Hi guys, so andito nga pala kami sa Bigte. Papunta kami ngayon sa Pampanga. Ngayon, nasa Pitungol na kami, pero itong daan kasi na ito is papunta muna ito dun sa unang booking namin. Papuntang Pampanga. So ayan, medyo ginabi na kami. So, ang balak talaga namin is kailangan mga 10 PM ando na kami. Pero dahil kumuha pa kami ng booking, so ayun, medyo na-late kami. So grabe, napakadilim ng kalsada dito. So ayan, hindi na lang merong sasakyan sa unahan namin. So siya yung parang naging guide namin sa biyahe. So ayan, inat-inat lang kasi kami may gusto. So dito guys, ang dami nilang pailaw kasi syempre, 4 months na. So, ang dami talaga yung Christmas sa kalsada. Kaya dito nag-stop over muna kami sa Jollibee. So ayan, nakita na rin yung art ng Pampanga. Welcome to Pampanga! Ayan. Dito rin guys, ang dami din na yung mga parkol. So eto, nakarating na kami sa capital town ng Pampanga. So eto yung ano, dito makikita yung pinakamalaking McDo daw. Pero I'm not sure. sabi lang nila. So yan, eto yung capital town. Diba ang ganda. May view talaga siya. So ayun, tuloy pa rin kami sa pagbiyahe kasama makarating kami sa booking namin. And then yan, dami lang dito mga ano, parol na may Christmas lights. Diba? Ang gaganda ng mga Christmas lights dito guys. Kung may bala kayo bumili, so pwede kayo dito. So dito rin guys, sa kalsada nila, ang dami ding mga parol na may ilaw. So ayan, ang ganda ng so personal guys, ang ganda talaga nito. May-enjoy nyo yung ano, road trip nyo. Imbis na tanggalin nila yung parang kayong dumadaan sa ano. Imbis na tanggalin nila sa chain yung paa. Shiny shimmering yung paito nila. So, nakarating na kami sa The Orchids Garden, guys. Kaso, ang problema nito, naabutan na kami ng closing nila. So, sarado na po. Ayan. Kaya wala na siyang mga pailaw dito. Ito sana yung target namin puntahan dito. Kaso nga lang, sarado na siya. So, nag-decide kami na diretso na lang kami ng Zambales. So, syempre, ayan, tabay-bay naman natin yung kalsada papunta sa Zambales. So, anong oras na nga ito guys is na nasa 12 AM na ata ito ng madaming araw. So, sobrang dilim talaga ng nakakatakot yung kalsada. Kasi syempre, yung nasasabi, minsan yung mga driver inaantok na sa pagkamaneho. So, ayan, pag-iingat tayo dito. Nakakatakot lang kami na biglang may lumabas sa kalsada. Biglang tumatod. So eto guys, nakarating na nga tayo sa Olongapo City of Zambales. So nakarating yata kami dito is mga bandang ano 3 AM mga ganun. So ayan, ang daming mga sasakyan sa gilid, mga service yan eh. Namin daming tao doon. So, ito nga pala yung City Hall ng Olongapo. Yan, sobrang ganda niya sa gabi. Ang daming mga pailaw and chichiboreche. So, dito is nag-picture taking muna kami dito. Kasi ang ganda ng view. Yan, di ba? Ang ganda.
mas maganda to. Char. Diba? Nalamig kagabi. So, ito yung picture namin. Wait lang. Ayan. So, gagawin natin yung biyahe guys. So, ang next natin ang paladaanan is Subic. Ayan. So, nung nakikita guys, welcome to Subic Bay Freeports. Ibayin lang natin yung kalsado dito. Medyo malapit na to guys dun sa beach na pupuntahan namin. Ayan. Dito hindi na masyadong nakakatakot yung daan kasi parang na siya. Marami na siyang establishment sa gilid-gilid. Parang pang commercial na siya. So ito madadaan natin sa cemetery. Sa cemetery ito guys. Nasa gilid lang mo. Ang haba ng cemetery siya. Hindi mo nakaramdam ng takot kasi basta yun ano mo lang naramdaman na kakaiba. So yun, dire-diretso lang yung target pa pala namin sa na beach is yung El Molino Beach. So ayan, so andito na tayo guys sa El Molino Beach Resort. El Molino pala, El Molino Beach Resort. Ayan. So, papasok kami ngayon kasi mag-inquire kami. Actually, walk-in kami dito. Hindi kami nagpa-reserve. So, hindi namin sure kung may slot ba or wala. So, ayan, punta na kami dun sa nila. Customer service or sa front desk nila. So ayun guys, lumiretso na naman kami kasi nga dun sa El Molino is walang slot. Meron na sila dun is yung umbrella cottage nila, which is walang mga actividad, chairs and table lang yun. So ang init niya kapag ang kami protesta ng araw. So dito kami ng ibang destination ang resort. So punta kami dun sa unahang banda sa Liu Resort. Ito. So, una namin pinuntan tong kwentong dagat. So, nakatabi lang sila ng Odyssey Resort nito. Then, dun sa unahan is yung Liu Resort. So, eto guys, maganda naman to. Kaso, mamaya pa daw mag-o-open. Mga bandang 8. Eh, nakarating kami dito is mga 6 a.m. So, dito naman kami nag-enroll sa isa, sa Odyssey Beach Resort. So, dito meron silang mga may swimming pool sa loob, meron silang mga deluxe, then may mga restaurant, and then iba-ibang mga kind of villas. So ayan, pasok kami doon, mag-enquire din. Ayan. So itong mga nasa gilid, ito yung mga villas nila. And then, lahat to is occupied na. So, wala rin slot dito, guys. Pero pumunta pa rin kami dito sa Manila.
pinakaloob. Tinignan namin kung maganda. Ayan sa dulo. Pwede ba yan? Grabe yung menu ng hotdog nila dito. Nasa 280 yung isang sandwich. Which is kapag sa Manila is buy one take one, nasa 70 pesos lang, diba? Ang taba niya. So, ayan. Ito na kami. So, itong beach na to is may nakilala kami dito ng dalawang mag-asawa. And mabait sila. Dito kami pumasok sa resort. Pero 9 AM pa daw ito mag-open. Kaya ito lang kami ito mambay. Dito na kami nag-stay. So, ayan. Ayan, ang ganda dito guys. Kaso nga lang, medyo makalat pa siya kasi nga, sabi ng mga residente dito is, apektado sila ng bagyo. Kasi diba, nagkaroon na ng bagyong uwan. So, ayan. Picture mo nga ako? Ha? Picture mo ako? Madali. Angas to. Kaso malakas yung alon. So, ayan. Dito kami nag-park sa Liliwa Beach Resort. Grill. Wait lang. Hello. Oh. Kalabaw. Paano ihati yung kalabaw? Sabi mo kalabaw. Sasakay ka sa ito yung kariton. Oo, sasakay ka sa kariton. Tapos itutulak ng kalabaw. Punta doon sa dulo sa may falls. Oo. Ang bayad ay 200 pesos. Na-istorbo ang dalawa.
Kaya nga pala yun, akala ko mapadyak na siya nakatatakbo eh.